Panginoon, ikaw ang pag-asa. Ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ng mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis sa mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantalang nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok na ng alon sapagkat pasulungat sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus at naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalibutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo sigaw nila, ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumunsad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit ang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, tayo po ay nasa ikalawang araw na ng ating pagnunubina sa karangalan ng ating mahal na inang Birhen ng Buena Hora. At ngayon mga minamahal kong kapatid ay tayo po'y nasa ika-19 na linggo na sa karaniwang panahon. At ngayon po ating pinagninilayan ang ating mabuting balita at mga pagbasa patungkol sa katapatan ng Diyos sa kabila ng ating maraming pagkatakot at alalahanin. Narinig po natin sa unang pagbasa, sa unang aklat ng hari, mga minamahal kong kapatid, si Elias. At si Elias po ay nag-aalala sapagkat yung kanyang mga kalaban at yung mga tao kung saan siya isinugo ng Diyos ay hindi naniniwala sa kanya. Siya inuusig ng kanyang kalaban, si Jezebel, na asawa ni Haring Ahab, at siya'y inuusig dahil may itinuturo na iba patungkol sa ating Panginoong Diyos, samantalang sila'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan nung panahong iyon. Kaya nga, umahon siya sa bundok kung saan ng tipan ay ginawa, kung saan si Moses ay umakyat, at doon hinanap niya ang Panginoon. Sa gitna ng kanyang pagtangging sumunod sa kalooban ng Diyos, narinig natin, ito po yung konteksto ng unang binasa, hindi po kasi yung buo. Ano po yung ginawa at pinatunayan ng Diyos kay Elias? Sa kabila ng tila, walang kasiguraduhan
Sa kabila po ng maraming bagay na hindi magandang nangyari nung siya ay pumunta doon sa lugar kung saan siya isinugo, hindi niya kailangan mag-alala sapagkat Diyos ang bahala. At alam natin kung paano naging tapat ang Panginoon pagkatapos ng mga bersikulong ito, tapat sa Kanya at naipagpatuloy ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, mga minamahal kong kapatid, narinig naman natin si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Ano naman yung kanyang ikinaprostrate doon? Ano yung kanyang inaalala? Si San Pablo po ay nagsasalita noon sa mga kanyang kababayan o sa kanyang mga kasama noon sa pananampalatayang Hudyo na tanggapin si Jesus bilang Mesiyas, bilang tanggapin ang pananampalatayang Kristiyano upang kanilang isapuso at tanggapin ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, hanggang ngayon ng mga Hudyo, hindi pa sila naniniwalang dumating na ang Mesiyas. Tayo po, naniniwalang ang ating Panginoong Yesus, ang Mesiyas. Kaya po, ganun na lang yung frustration niya sapagkat hindi niya mapapaniwala sa kanyang pagsasalita at pagpapahayag yung mga kasama niyang Hudyo. Ano po yung kinakatakot nila? Ang problema po, yung kanyang pinagpapahayagan ay takot din. Takot na mawala yung posisyon sa kanila. Tulad ng nakita natin, na sa maraming pagkakataong pagtatagpo ng mga Pariseo at Skriba at Saduceo, alam nilang tama ang tinuturo ni Jesus, pero bakit hindi sila makasunod? Sapagkat takot silang iwan yung maakala nilang mas mahalaga. Takot silang gawin yung mga bagay na makakatulong sa kanilang makaunawa doon sa pananampalatayang ipinapahayag sa kanila dahil natatakot silang baka yung meron sila ay mawala. Kaya nga, yan ang dulot sa atin ng takot, mga minamahal kong kapatid. It paralyzes us. Yung takot, kapag tayo ay naunahan ng takot, yung dapat at marapat nating gawin, hindi na natin gagawin. O kaya naman mananahimik na lang tayo. O kaya naman yung dapat panindigan natin, hindi na natin paninindigan. Dalawa po yung pwede natin gawin kapag tayo ay natatakot. Alam ko po, marami sa inyo nakita na to sa internet o narinig. Una daw po, ang pinakaunang tendency natin pag tayo natakot, through our instinct, ang gagawin natin, lalayo tayo. So ang ginagawa natin, we forget everything and run. So acronym po yun ng fear. Kinakalimutan natin ang lahat at tayo tumatakbo. We forget everything and run. Or forget everything and run. Diba? Prinsipyo ng isang natakot. Pero sa kabilang banda, mga minamahal kong kapatid, pwede din natin gawing fear, or face everything and rise. Katulad po nung karanasan ni Apostol San Pedro doon sa ating mabuting balita. Natatakot sila dahil malakas yung hangin. Nasa gitna sila ng bagyo ng mga panahong iyon. Pero ano po yung ginawa ni Pedro nung makita niyang nandun si Jesus? Nakiusap siya, Panginoon, kung kayo nga po yan, papariyanin niyo po ako sa ibabaw ng tubig. May pagtitiwala na si Pedro sa Panginoon noong mga panahong iyon, kaya siya'y nakalakad. Pero dahil sa lakas ng hangin at sa lakas ng unos na kanilang pinagdaraanan ng mga panahong iyon, nag-alinlangan siya. At dito, nag-umpisa siyang lumubog. Di ba katulad din ng karanasan natin yan, mga minamahal kong kapatid? Sa gitna ng problema, talagang tumatawag tayo sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ko. Panginoon, manatili ka sa akin. Totoong nananatili at tinutulungan tayo ng Panginoon, pero minsan, nadi-discourage tayo. Pakiramdam natin, ang tagal-tagal tumugon ng Panginoon. Pakiramdam natin, hindi tayo sinasagot. Pero akala lang natin yon. Pero ang totoo, itong mga pinagdadaanan natin,
pinalalakas na pala tayo. No? Ito mga pinagdadaanan natin, pinalalalim na pala yung ating pananampalataya sa Diyos. Kaso, nag-give up tayo. Pero mga minamahal kong kapatid, hindi dapat ito maging sagabal upang tayo ay manatili sa Diyos at patuloy na manalig sa Kanya. Kung tayo man ay minsang natakot at nasindak sa problema natin o sa ating pinagdaraanan, pwedeng-pwede pa rin na tayo bumalik sa ating Panginoon. Kaya nga po, yung ikalawang punto ng ating pagninilay ay nakatuon naman dun sa kalakasan ni Pedro. Sa lahat po ng mga alagad, si Pedro lang po yung nagtangkang lumapit sa ating Panginoon. At alam niyo po, napakaganda nung imaheng ito. Si Pedro yung pumunta sa ating Panginoon at siya lamang sa lahat ng mga alagad. Parang sinasabi sa atin, no? Nung pagkakataong iyon, totoo naman nakakatakot talaga. Totoo naman na mahirap talagang itaya yung iyong buhay sa gitna ng panganib. Pero tignan niyo po, dahil naglakas loob si Pedrong umalis sa bangka, nakalakad siya sa tubig. Ganon din sa ating buhay. Kapag nandun tayo sa comfort zone natin, doon sa very comfortable tayo, doon sa bangka natin, hindi natin makikita yung potential natin. Kapag nanatili tayo doon sa lugar na walang problema at tayo'y komportable lang na nabubuhay, hindi natin makikita yung mas magandang bigay at regalo sa atin ng Diyos. Hindi natin mararanasan yung tunay na kaligayahan. Bakit? Kasi nagsettle na lang tayo sa pwede na. Nagsettle na lang tayo sa panaka-naka. Nagsettle na lang tayo dun sa okay na. Pwede na yan. Masaya na ako dito eh. Pero yung ikinasasaya natin, kung tayo'y tataya sa Diyos at mananampalataya, no? I-overcome natin yung ating takot, magugulat tayo. Meron pa pala akong ikasasaya. Mas sasaya pa pala ako. Mas mapupulpil pa pala ako. Bakit? Kasi tumaya. Sa kabilang banda, mga minamahal kong kapatid, katulad ng karanasan ni San Pedro, lakasan natin yung ating loob. Tumaya tayo sa Diyos. Huwag tayong makontento doon sa mga bagay na komportable. Huwag tayong makontento sa mga bagay na makapag-iiwan sa atin doon sa isang komportableng buhay. Tulad ni Pedro, bagamat tayo'y natatakot at may pagkakataong tayo ay nagdududa sa Panginoon, manatili tayong nagtitiwala sa Kanyang mga paraan. At sa ganitong paraan po, mga minamahal kong kapatid, tunay na magagapi natin ang takot sa ating buhay. Kapag tayo nagtitiwala at tunay na nagtitiwala sa Panginoon, walang kahit anong problema, walang kahit anong suliranin o kahit anong pagkatakot yung kayang pumigil sa atin. Amen.